Sa uli niya yung pera, hiniram niya, in-scam niya sa akin. Hindi na siya nagpapakita. Sabihin mo sa kanya, ha? Siya pa lang nag-ano, siguro. Tsaka, huwag siyang gagawa-gawa ng kwento kasi hindi niya alam totoo. Gagawa-gawa siya ng story, walang alam. Ipapupulis namin siya. Kahit hindi, alam mo, hindi ako takot sa kanya sabihin niya ano siya, private agent. Idadarin nga niya ako sa ano niya eh. Sa pagka ano-ano niya. Ako, sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung agent ka or ano ka. Ako, hindi mo ako tinatanong kung ano ako. Wala akong pakialam kasi iba-iba tayo. Kanya-kanya tayong location eh. Ibang location mo, ibang location ko. Kaya wala kang alam. Wala kang alam. Wag mo akong gagawa ka ng kwento na bla bla bla. Hospital pa nga, nang sa akin ng pera. Hospital si Daniel, tapos sasabihin niya ganon. O, ikaw naman iniwala doon eh. Hindi ko nga siya kilala dahil malayong kamag-anak. Inano ko lang. Dahil nga, pag mga relatives, respeto ako eh. Ngayon, kaya nga sabi ko, ayusin mo paninira mo. Kaya pala magdadala-dala siya ng ng ice cream sa mga bata. Tapos sasabihin niya, nung nakaraan, pumunta na naman dito, hiram naman ng pera. Sabi ko, wala akong pera. Wala nga akong pagkain namin eh. Tapos ngayon, sasabihin na naman niya bla bla bla. Sabi mo sa kanya ha, bayaran niya yung 8,500 sa akin. Tsaka walang tubo yun. Sabi niya, matutubuan pa daw niya. Wala ha. Sabihin mo sa kanya. O baka alam niya itong totoo na to. Sabihin mo sa kanya, o baka i-post ka sa Facebook, agent siya, private. Pakailan sa kanya. Sabi mo, yung manok na pula, yung sabsabunga, nasaan na daw, nahanap na siya. Kasi sugarol pa siya. Siya sugarol, ako hindi, sugar, sabi niya. Nagugod tayo, mag-awayin yung nagpapadalang pera. O di ikaw na, siya na. Siya na, hindi niya alam yung hindi niya alam yung dahilan. Pag mag-away tayo, tsaka kung mag-away man kami, hindi basta sumusuko. Sabi ko, kahit mag-involve pa dyan, wala akong pakialam dahil wala akong utang sa kanya. Siya may utang sa akin, na tsak, siya yung naggagawa-gawa ng story. Kapal mo kanya talaga, no? Kaya hindi ako may alam. O ngayon, yung mga tao doon sa kabilang bahay, yung mga magkasawang couple, pinapapunta na ako doon, tagal-tagal ko na hindi nagpapakita. Kasi sabi ko sa kanila, hindi talaga ako maalis ng bahay. Nasa bahay lang ako, tsaka pag may wifi na kasi, nasa bahay lang ako. Punta ka naman dito, pupunta. Hindi nandun lang talaga. At saka alam mo yun yung dati pa pag nasa bahay mas lang. Kung di ako lumalabas, kahit sa apartment nga, hindi naman ako lumalabas, di ba? Lumalabas ako pag magkuha ng pera, magbibili sa pagmamalingke. Hindi naman ako nangapit bahay. Tsaka hindi ako ng ibang tao. Huwag pagpakailan sa ibang tao, no? Hindi ako nanghingi sa kanila. Ako pang nakakatulong sa ibang tao. Tapos sisiraan ko. Siraan niya. Siya na ngayon nangabit. May kabit! May kabit! Nangabit pa! Kapal mukha. Tapos pag mapunta ko doon, maningiltit na. Sisinyasan lang ako, gano'n. Kaya pinarangka ko na siya. Bakit yung lalaki doon, pag makatingin sa akin, parang may, sa akin. Wala naman akong utang. Sabi niya, asawa mo ba yun? Sabi niya gano'n. Sinyasan lang ako sa mata. Bakit wala akong utang sa kanya. Tsaka kung asawa mo yun, wala akong pakialam. Sabi niya, huwag mong sasabihin, may utang daw ako sa kanya. Kapal mo kanya, no? Hindi ko pa yan sa may-ari yung sinasabi niyang gano'n. Pinagagawan kami ng kwento. Pinaplanuhan daw namin dito ng may-ari na pipirahan daw namin si Karen para mabili itong na to. Itong apartment na to. Kapal talaga ng mukha niya. Hindi ba nga niya nakilala? Alam na, i-mindset daw. Siyempre, hindi daw siya patutulugin sa bahay ko. Dahil daw, meron daw akong ipapatulog na yung may-ari daw ng bahay. Papasok lang daw dito sa bahay namin. Tapos, tulog na daw yun. Pero pag siya daw, hindi ko daw siya papasakin. Sorry na lang siya dahil alam niya yun ang rules ng may-ari. Tapos gagawa-gawa siya ng kwento. Alam na kasi, tapos nung inaway ko na, hihingi na siya sorry. Ngayon, sabi sa kanya, balik na yung pera ko. Ha? Balik na yung pera kong hiniramin sa akin 8,000 kay 8,500 kasi wala na daw yung negosyo niya. Sa akin siya humihiram. Kahit doon sa ospital nanghiram pa sa akin ng pera, tapos bumalik na naman. Hiram ulit ng pera. Wala na, hindi na ako magpapayaran sa kanya. Hindi nga siya nakabayad ng tubo. Sabi niya, din, tubo Kapal mo pa. Ako pang may wala akong utang na loob sa kanila, tsaka wala akong utang. Silang mga may utang sa akin, yung mga may utang, hindi na nga nagpapakita.
Dahil kahit minsan, kahit may magpapadala sa akin, hindi ako nangungutang ng pera para ibayad lang doon, no? Talaga namang high blood. Kahit ako nga, may nagpapadala. Hindi nga ako manghiram ng 500, mahiya nga ako. Tapos pag dumating yung pera, ang daming nanghiram. Siyempre, pag hindi ka pera, sabi, ang yabang. Sinismis na nga ako sa kapitbahay namin na mayabang na daw ako. Dahil mayroon daw akong kailan ba ako nagyabang? Magpapadala nga ng pera sa akin, hindi nga ako makainom ng, hindi ako mag-good time, hindi ako mag-utang ina, tapos sasabihin ganun. Sana sabihin na lang sana ng lalaki, ganun. Wala. O nag-good time sa beer house. Wala. Pag